Roxanne, nasa na yung cargo pants ko? Yung kulay gray? Bagong laba ko lang yun eh. Ano ba naman yan? Sinuot mo? Alam mo nang gagamitin ko yan. Hubarin mo yan. Suot ko na nga, di ba? Minsan na nga lang hihiramin ang damot mo pa. Hindi ka naman nagpaalam sa akin. Hubarin mo yan. Aalis na nga ako eh. Hindi ko naman to sisirain. Hayaan mo, pag uwi ko mamaya lalaban ko agad para masuot mo. Ngayon ko nga kailangan yan. Hubarin mo na. Anong oras pa lang naman, pwede ka pa magpalit. Nakita mong nakasabit eh. Inilabas ko na yan para nga madali ko na lang makita kapag susuotin ko na. Suot ko na nga, di ba? Ipapahubad mo pa. Ang dami mo naman sanang pants dyan. Isa na nga lang yung hiniram ko, ang damot mo pa. Ikaw nga pag hiniram mo yung sapatos ko, nagpapaalam ka ba? Hindi naman, di ba? Nagre-reklamo ba ako? Hindi naman. Dahil magsusumbong kang nagdadamot ako. Ito isang beses lang. Hindi mo ba ako naiintindihan, ha? Bobo ka ba? Mas bobo ka ah. Wala kang nakukuha na awards eh. Oh, talaga? Aray ko, bakit mo ako sinasabunutan? Bitiwan mo buko! Aray ko! Ikaw na diba? Hinirap ko na lang yung pants mo, sasabunutan mo ako. Sige, magsabunutan na lang tayo. Tara! Ganito ang gusto mo, ha? Sige, matanggal talaga yung anit mo! Tigas ng ulo mo, ha? Hindi naman maiiwasan sa magkapatid ang hindi pagkakasundo. Ang pagkakaroon ng magkaibang pananaw sa buhay. Pero minsan, hindi na ito nagiging maganda. Lalo na kapag may ibang taong naiistorbo sa awayan nila. Ngunit, ano kaya ang magiging malaking aral para sa magkapatid na hindi magkasundo? Yun nga ang sabi mo, di ba? Sinunod ko lang naman kung anong utos mo. Yan kasi ang hirap sa'yo eh. Kapag sinusunod ang sinasabi mo, may masasabi ka pa rin hindi maganda. Sana ikaw na lang kasi ang gumawa, di ba? Kaya ayaw kitang sundin eh. Dahil hindi mo rin naman nakikitang tama yung ginagawa ko. Palibasa, gusto mo ikaw lang yung palaging tama. Yan din ang problema sa'yo eh. Tinuturuan lang naman kita kung ano-ano pang sinasabi mo. Lagi ka nalang mas matapang sa akin. Tinuturuan mo ako eh, alam ko na nga yan. Hindi mo lang kasi matanggap na tama yung ginawa ko. Hindi lang yung katulad nung sayo. Tama ba yan? Hilaw nga yung pagkakaluto, oh. Hindi ka kasi nakikinig sa mga sinasabi ko. Panay ka kasi cellphone dyan. Yang utak mo, mas nauna pang naluto. Hindi sa susunod, huwag ka makikisuyo sa akin ha. Makikikain ka rin naman ah. Parang kapag hindi ako nagluto, hindi ka rin naman kakain. Eh di hindi na lang ako kakain. Sa'yo nang lahat yan. Dapat ba ubus mo yan, lamunin mo yan lahat? Ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin ah. Hindi ako natutuwa sa'yo. Naku, nanggigigil talaga ako. Mga tita, tama na po yan. Gugutom na po ako. Kain na po tayo. Sabi niyo po kay Lola, hindi na kayo mag-aaway, di ba? Paano tong tita mo papansin? Mas papansin ka ha? At hindi pa talaga kayo tumigil dalawa, ano? Kung may problema at nagawang mali ang kapatid nyo, itama nyo na lang at turuan. Eh, siya naman po kasi yung lola eh. At kapag naman kailangang matuto, makinig din naman sa sasabihin ng kapatid mo. Siya nga po yung ayaw makinig sa akin. Ang tataas kasi ng pride ninyong dalawa. Ay, akala ko pa naman kapag lumaki na kayo hindi na kayo mag-aaway. Mas malala pa ang bangayan nyo ngayon kaysa nung mga bata pa kayo. Ganyan pala talaga kapag magkasunod ang edad. Siya, ako na lang ang kikilos. Basta wag lang ako makakarinig ng bangayan sa inyong dalawa. Oh, tumahimik na kayo. Huwag na kayong magtinginan para hindi kayo maasar sa mukha ng isa't isa. Ay, ang kukulit ng mga ito. Tatlo silang magkakapatid. Ang pinakapanganay nila ay nasa ibang bansa, kaya iniwan sa kanila si Kenzie na pamangkin nila. Kasama naman nila ang kanilang mga magulang sa bahay, pero madalas na wala roon kaya ang lola nila na si Olivia ang madalas nilang kasama. Parehas na nag-aaral ang magkapatid. Hindi man halata, pero magkasunod lang ang kanilang edad. Minsan, napagkakamalan na mas matanda si Roxanne dahil mas matapang siya kung magsalita.
Minsan naman, magkasundo sila. Pero mas madalas na hindi. Dahil magkaiba rin sila ng paniniwala at hilig. Minsan pa, pagka-uwi ni Nerita sa paaralan, hinahanap niya agad ang gamit niya. Nasaan na naman yung charger ko rito? Dito ko lang ilapag yun eh. Kenzie, kunin mo nga ang charger ko dun sa sala. Baka naiwan ko dun. Kulay black yon ha? Wala po dun. Kay tita po yun eh. Nakita ko siya kanina po, kinuha po niya yon. Kasi po hinahanap niya yung charger niya. Baka daw po dinala mo sa school mo eh. Nagagalit pa nga po siya. Anong dinala? Lowbat nga ako. Tsaka akin yung black. Kaya nga white na yung pinabili ko sa kanya. Burara naman kasi yung babae na yun eh. Naiinis na naman ako. Ganitong bad trip ako sa kagrupo ko kanina sa research. Kunin mo doon. Bilisan mo na. Sumunod naman ang bata. Pero maya-maya lang din, bumalik ito na walang dala. Ginagamit niya raw po. Balik niyo raw po yung charger niya. Naiinis na talaga ako ha. Teka nga. Ako nang pupunta sa kanya. Mabibigat ang mga hakbang ni Nerita habang papunta siya sa kwarto ng kapatid. Nakasarado pa nga yun, kaya halos masira na ang pinto sa pagkatok at sa pagtulak ni Nerita. Ay, ano ba yan? Bakit ba? Yung charger ko. Nasaan na muna yung akin? Malay ko. Charger mo yun. Sa iba mo hahanapin. Kung hindi ka sana burara, di ba? Akin na yan. Tig-isa na nga tayo ng charger. Hindi mo pa itabi yung iyo. Kinuha mo yun, malamang. Mamaya na lang. Malapit naman nang ma-charge yung cellphone ko eh. Lo, purong ano naman to? Nangiiram lang ako dahil kailangan ko. May online class kasi ako mamaya. Akala mo naman nanakawin sa kanyang charger niya? Dahil alam kong masisira mo lang to. Akala mo di ko alam kung paano ka kumilos ha. Bara-bara ka lang kung gamitin yung mga hindi naman iyo eh. Ang mahal nito, kabibili ko lang nito. Buti sana kung yung charger ko yung ganyan sa'yo na nabibili ng 250 lang sa may labas. Yabang mo naman. Oo, talaga. Kung wala kang charger, wag ka mag-charge. Wag mong gamitin yung cellphone mo. Sa susunod kasi, alamin mo kung iyo ba yung ginagamit mo o hindi. Sige. Saksak mo yan sa baga mo. Talaga, saksak mo sa ilong mo yung cellphone mo, baka mag-charge. Lola, si ate oh! Tanda mo na, sumbongera ka pa rin. Ano ka ba? Bata? Sabunutan kita dyan, gusto mo? Subukan mo, kakalbuhin kita. Habang nagsasagutan at nagtatalo ang magkapatid, maya-maya lang din ay dumating ang kanilang lola. Inawat na naman sila at sinabi na siya ang gumamit ng charger ni Roxanne dahil hindi niya raw makita ang kanya. Hanggang sa mga sumunod na linggo, lagi pa ring hindi magkasundo ang magkapatid. Kahit na sa maliliit na bagay lang, lagi na lang nilang pinag-aawayan. Lagi naman silang kinakausap ng mga magulang nila at mas lalo na ng kanilang lola. Isang araw, nasa paaralan ang magkapatid. May kailangang ihatid si Nerita sa kanyang kapatid. Nagmamadali na rin siya noon nung nakita niyang may kaaway si Roxanne. Bakit kasi ako yung sinisisi nyo? Di ba binigay ko sa inyo yung flash drive? Hindi ko nakasalanan kung iniwan nyo yun sa kung saan. Kayo ang may kasalanan nun. Bakit? Ano nangyayari? Paano? Ako yung sinisisi nila. Nawawala kasi yung flash drive na pinalalagyan ng research namin. Inabot ko nung nasa library kami. Kako sila na magtabi dahil sila naman magpiprint nun. Pinaalala ko pa nga na baka maiwan nila eh. Ang sabi lang sa akin, hindi raw. Ilang beses ko na nga sinabi na ilagay sa bag, gagamitin pa raw nila kasi ilalagay pa nila yung kulang nilang nagawa. Tapos, ngayon ako yung sisisihin nila. Bakit hindi ka nagtanong sa library? Baka pwede pa review yung CCTV doon para at least makita man lang kung sino yung nakapulot. Ginawa na nga yun. Nakita doon na binitbit nila yung flash drive. Ang problema naman nun, kasi may hawak silang basura. Tapos kako baka maitapon nila. Nainis ako. Binuhat ko na nga sila sa research. Tapos lalabas na ako pa yung sisisihin nila kaya nawala yun. Kung sana hindi sila naghabol ng ipapasa nila, hindi sana yun nawala. Sana ako nalang nagprint. Hindi naman pala niya kasalanan eh. Isa pa, may deadline dapat ang pagpasa niyan sa leader, di ba? Yun na nga yung sinasabi ko. Paano na yan ngayon? Ang hirap pa naman maggawa nun kung uulitin nyo. Hindi ko na uulitin yun. Kung ulit man ako, magsusulo na lang ako. Huwag ako ang aawayin nila.
Tama naman din. Hindi naman ikaw ang may kasalanan nun. Kahit na lagi silang nagtatalong magkapatid, may pagkakataon pa rin naman na hindi nila iniiwan ang isa't isa. Lalo na kapag kailangan ng tulong o kakampi ng isa. Nung natapos ang buong araw, umuwi na rin silang sabay na magkapatid. Pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol doon. Pinagalitan nga kami, pero bahala sila dyan. Basta ako gagawa ko ng solo ko. Sasabihin ko na lang yung dahilan ko bakit ko yun ginawa. Sa susunod kasi, wag mo bastang iiwan yung flash drive. O kaya mag-save ka ng bukod. May email naman. Hindi ko nga alam na mawawala yun, di ba? O bakit sa akin ka naman ngayon nagagalit? Sinasabi ko lang naman na sana nag-save ka rin sa iba. Para kung sakali man na mawala, hindi ka na mahihirapang umulit. Hindi ko na nga nagawa dahil ang dami kong tinatapos. Mahirap ba yun? Saglit lang nga i-save yun O kaya i-copy. Ang bagal kaya ng internet, no? Pero may pang TikTok ka. Huwag mo na nga akong kausapin, iinis lang ako sa'yo Parang ano dyan Kaya hindi mo rin nagagawa na maayos yung dapat mong gawin. Paano? Hindi ka naman kasi nakikinig sa sinasabi sa'yo. Hindi mo naman kasi alam, kaya huwag ka na lang magsalita ha. Kung hindi mo naiintindihan yung problema ko, huwag ka na lang magsalita. Hindi ko naman kailangan ng opinion mo. Yan ang mahirap sa'yo. Hindi mo iniintindi ang sinasabi ng ibang tao. Tapos kapag may nangyari na, ikaw din yung mahihirapan. Tapos makikipag-away ka sa iba. Buti nga tinulungan pa kita kanina, no? Bakit? Sinabi ko ba kasi natulungan mo ako? Hindi ka pa nagpasalamat. Ano ipapasalamat ko dun? Hindi naman ako humingi ng tulong sa'yo. Nakakabwisit yung pag-uugali mo, ha? Mas matanda pa rin ako sa'yo. Ang bastos mo. Paano? Ikaw rin naman kasi yung may problema Tuwing tutulungan mo ako, parang pinapamukha mo pa sa akin na utang na loob ko sa'yo yon. Kahit na hindi ko naman hinihingi yung tulong mo. Nagtuloy-tuloy na ang bangayan ng magkapatid hanggang sa nakauwi sila ng bahay. Habang naglalakad sila papasok, dinig na dinig ng mga kasama nila sa bahay ang usapan nila. Sabi ko na nga ba umuwi na kayo? Dinig ko na naman ang sagutan ninyong dalawa. Ano na naman ba pinagtatalunan ninyo? Paano to si ate? Akala mo lahat ng ginagawa niya kailangan ipagpasalamat sa kanya? Hindi ganyan ang sinabi ko. Hindi yun ang naiisip mong nasabi mo. Pero yun yung pinupunto mo palagi. Paano? Hindi ka naman din kasi marunong umintindi. Oh, ayan na naman kayo. Paano na lang yan kung ibang tao na ang kausap nyo? Dapat ito yung pinagsasabihan Mas bata siya sa akin, mas matapang pa. Pumasok na kayo sa kwarto nyo. Aba, baka naman magsabunutan pa kayo niyan. Magpakalma kayo para hindi naman nakakabastos na magtatalo kayo mamaya sa harapan ng pagkain. Nasa tamang edad na kayo. Sana naman ay magbago na kayong dalawa. Siyang magbago, no? Ikaw magbago sama ng ugali mo. Mas masama naman ang ugali mo, black sheep. Ay naku, ayan na naman sila. Ay, hindi ako kakain. Ayoko makita ang pagmumukha ng babae na yan. Wag. Hindi ka naman pipilitin, no? Magutom ka habang buhay. Kahit na ganon, sumabay pa rin naman si Nerita ng kain dahil magkabati na ulit sila ng kapatid niya. Panay na naman sila tawanan hanggang sa kinabukasan na wala silang pasok. Naalala ko na naman yun. Ang maldita mo kaya nun. Ay, hanggang ngayon naman maldita ka. Pero mas malala ka lang noon. Ay, ewan ko pala ha. Kasi baka nasanay na lang din ako sa ganyang ugali mo. Parehas malala. Pati na po kayo? Bakit po ba lagi kasi kayo nag-aaway? Tapos po, nagbabati naman din po kayo. Maldita kasi tong tita mo. Mas maldita tong tita mong yan. Paglaki mo, huwag mo siyang gagayahin ha. Dalawa po kayo maldita. Hindi ko po kayo gagayahin dalawa. Kapag nagkaroon na po ako ng ading, hindi ko po siya lagi aawayan. Love ko po siya palagi. Ouch, ang sakit naman nun. Mabait naman ako, no? Minsan kasi hindi maiiwasan na mag-away. Iiwasan ko po Ayoko po lagi nag-aaway kasi ang sakit po sa tenga. Ang titining pa po ng mga boses nyo. Ayos tong bata na to Biglang na po napapati pagsasalita natin Ikaw kaya ang awayin namin. Isusumbong ko po kay Lola. Oo, ay nito Malamang ikaw kakampihan ni Lola. Ang galing mo rin maghanap ng kakampi, no? Dapat po, hindi po kayo nag-aaway.
Ang sabi po ni Lola, nakakapangit daw po yun. O so, sinasabi mo na pangit kami, ha? Hindi naman po. Pero baka po pumangit kayo kapag po lagi kayo nag-aaway. Ganun? O sige, hindi na ako makikipag-away pala. Kahit yung tita mo na lang ang pangit. Kahit hindi ka naman makipag-away, ang pangit mo. Mas pangit ka ha, sa ating magkakapatid. Ikaw ang pinakapangit. Kaya pala noon akala nila ampun ka. Ako pa talaga? Kahit tingnan mo pang picture namin ni ate, magkamukha kami. Eh di ba, sabi nga ng iba, ikaw yung naiiba na mukha. Kasi nga, ikaw naman talaga yung ampon. Hoy, hindi ako ampun no. Kamukha ko kasi si Lola nung bata pa siya. Kaya naiiba yung mukha ko. Kasi ako yung bunso at ako yung pinakamaganda sa inyong lahat. Ampon ka lang talaga. Naalala ko pa noon, may nagpunta sa bahay tapos may bit-bit siya na baby. Sabi niya, hindi na raw niya kayang alagaan, kaya ibibigay na lang niya. Eh, di ba, may dati kaming bahay doon sa Maynila. Lumipat kami dito sa probinsya para walang makakaalam na ampon ka lang. Para hindi malalaman ng ibang tao na hindi ka namin kapatid at hindi ka tunay na anak ni na mama. Kaya nga siguro ganyan ang ugali mo. Kasi nga, iba yung mga magulang mo. Susubok kita dyan kay Lola Hulo, sumbongera yarn? Hindi nagbibiro si Roxanne nung sinabi niyang magsusumbong siya. Umiiyak pa siyang nagpunta sa kanyang lola at isinumbong ang naging usapan nila ng kanyang ate. Para siyang bata na naghahanap ng kakampi. Dahil doon, kinausap na naman silang magkapatid. Bakas na naman sa mukha ng kanilang lola na problemado ito sa pinaggagawa ng dalawa. Alam niyo, ilang taon na ba kayo? Nasa 20 na kayo, hindi ba? Bakit tong awayan ninyo? Parang sa mga bata lang. Nung bata ka pa, yan ang iniiyakan mo. Hanggang ngayon na matanda ka na. Ano, gusto mo pa bang magpa-DNA para lang malaman ang totoo? Ikaw naman kasi ni Rita. Alam mo na nga na ayaw ng kapatid mo ng ganyang biro. Inuulit-ulit mo naman. Isa ka rin eh. Nagbibiruan lang naman kami kanina nung kasama namin si Kenzie. Pikunin lang talaga yan la. Tsaka biro lang naman yung sa ampon no. Walang ibang ginawa kundi magsumbong. Buti sana kung hindi siya nakikisabay ng biruan. Tapos bigla na lang niyang seseryosohin yung hindi naman sana seryoso. Ayusin mo rin naman kasi yung mga biro mo. Ako nga po yung una niyang sinabihan na ampon eh. Hindi naman po ako umiyak at nagsumbong. Binalik ko lang naman sa kanya yung sinabi niya sa akin. Kasalanan ko ba na sumama agad ang loob niya doon? Ikaw naman, Roxanne, mahilig ka rin naman kasing mang-asar. Pero ikaw tong ang bilis mapikon. Sa susunod, kapag nakipag-asaran ka sa ate mo, kaya mo ring tumanggap ng biro, ha? Hindi sa lahat ng oras na parang laging mainit ang dugo nyo sa isa't isa. Kung pwede namang tanggapin na biro ang isang bagay, tanggapin bilang biro. At kung ayaw namang tumanggap ng biro, wag na lang kayong magbiroan. Parehas nyo lang pinipiko ng mga sarili ninyo. Bakit po kasi ganun siya magsalita sa akin? Alam nyo, kayong magkakapatid lang ang magkakakampi. Kaya huwag kayong panay-awayan. Paano nyo pa ipagtatanggol ang isa't isa sa mga nakakaaway nyo kung kayong dalawa na mismo ang magkaaway? Diba, mga bata pa lang kayo nun, sinasabi ko na to sa inyo. Dahil bata pa lang kayo, para na kayong aso't pusa na hindi pwedeng magsama ng matagal. Dahil wala kayong ibang ginawa kundi ang magbangayan. Tumatanda na ako, pati mga magulang ninyo. Sana naman, wag naman ninyong ipakita sa amin na hindi na kayo pwedeng maiwang dalawa. Dahil kung wala na kami, sino na ang magbabati sa inyo? Ano na lang ang mangyayari sa samahan yung dalawa? Kung nagkaroon na kayo ng mga anak, ipapakita nyo ba sa kanila na ganyan kayong magkapatid? Paano nyo sila mapapangaralan ng mahalin ng kapatid nila kung kayo mismong magkapatid nakikita nilang hindi maayos ang pakikitungo sa isa't isa? Sorry na po, La. Sa ate mo ikaw magsorry. Bakit ako lang po? Dahil magsosorry din siya kapag natapos ka. Kaya hindi kayo nagkakaayos. Ang taas ng pride ninyong dalawa. Sige na nga, sorry na. Okay. Sorry. Hindi ko ramdam na nagsisisi kayong dalawa. Ay, ang tatanda nyo na inaawat pa kayong dalawa.
Yan pa pinapakita ninyo sa pamangkin ninyo. Mas madali pang bantayan at alagaan si Kenzie kahit siya yung totoong bata dito sa bahay kaysa sa inyong parehong isip bata. Kahit na paano ay nagkaayos ang magkapatid nung araw na yon. Pero sadyang hindi matatapos ang isang buong linggo nang hindi sila nagtatalo. Kahit sa maliit na bagay o normal na bagay lang naman sana. Kahit pa sa gawaing bahay. Ako na nga yung naghugas ng plato kagabi ah. Kumilos ka naman sana, te. Ano akala mo? Parikit ako yung bunso. Gagawin mo na lang akong katulong dito, ba? Ayos ka. Hindi ko naman sinabi na ikaw ang maghuhugas ng plato. Ang daldal mo. Dami mo laging kudano. Ang sabi ko lang sa'yo, pakiayos yung mga plato sa lababo. Ano? Kabawasan ba sa'yo kung ligpitin yung lamesa? Aba, bakit? Ako naman yung nagluto ng pagkain ha. Hindi ka naman makakakain kung hindi ako nagluto. Eh bakit? Trabaho mo naman talaga yun ngayon eh. Hindi ko yung trabaho, no? Anong akala mo sa akin? Tagaluto mo? Eh di sa susunod, hindi na lang ako kakain ng luto mo. Ah, talaga ba? Kaya pala, no? Hindi ka kumakain kapag hindi pa ako nagluluto. Sa tamad mong yan, huwag nga ako. Oh, talaga din ba? Kaya naman pala nung nagluto din ako ng dami mong nakain. Ang lakas pa ng loob mo nun. Iniwan mo pa sa lamesa yung pinagkainan mo. Ako pa naglinis, ako pa naghugas. Akala mo kumain ka sa restaurant? Akala mo laging susundan ka ng tao eh. Alam mo, mas lalo akong naiirita sa pagbumukha mo. Ang pangit mo. Mas pangit ka ah. Mas pangit ka. Huwag na po kayo mag-away. Magkamukha naman po kayong dalawa eh. Oy, hindi no. Layo na mukha ko dyan. Hindi ako papayag. Wow, parang ikaw pa yung nalugi ah. Mas lugi naman ako no. Ang kinis ng mukha ko, eh yung sa'yo, bako-bako. Akala mo kalsada sa Pampanga. O anong pinagmamalaki mo dyan? Sa mukha mo, ha? Akala mo kapatagan yan? Ilong mo lang ang patag dyan, no? Hay, parehas lang naman po kayo ng ilong. Makalis na nga po dito. Nagtatalo pa ng papangitan ng muka na parang kambal. Natatawa na lang ang kanilang pamangkin na umalis sa harapan nila. Nagpatuloy lang ulit ang pagtatalo ng magkapatid. Hanggang sa dumating ang isang araw na magkasundo na naman silang dalawa. Magkabati sila. Magkakampi sa lahat ng bagay. May pinag-uusapan silang magkasundo talaga sila. Pero isang araw, bigla silang pumasok sa paaralan. Naunang nag-aayos si Roxanne dahil mas maaga ang oras ng klase niya. Naghahalungkat naman ng damitan ang kanyang ate at mukhang may hinahanap. Roxanne, nasa na yung cargo pants ko? Yung kulay gray? Bagong laba ko lang yun eh. Ano ba naman yan? Sinuot mo? Alam mo na nga nagagamitin ko yan. Hubarin mo yan. Suot ko na nga, di ba? Minsan na nga lang hihiramin ang damot mo pa. Hindi ka naman nagpaalam sa akin eh. Hubarin mo yan. Alis na nga ako eh. Hindi ko naman to sisirain. Hayaan mo, pag uwi ko mamaya, lalaban ko agad para masuot mo. Ngayon ko nga kailangan yan. Hubarin mo na. Anong oras pa lang naman pwede ka pa magpalit ng pants? Nakita mong nakasabit? Kasi nga inilabas ko para nga madali ko na lang makita kapag susuotin ko na. Suot ko na nga, di ba? Ipapahubad mo pa. Ang dami mo naman sanang pants dyan eh. Isa na nga lang yung hiniram ko, ang damot mo pa. Ikaw nga kapag hinihiram mo yung sapatos ko, nagpapaalam ka ba? Hindi naman, di ba? Nagre-reklamo ba ako? Hindi naman, di ba? Dahil magsusubong ka kung nagdadamot ako. Eh ito, isang beses lang naman eh. Hindi mo ba ako naiintindihan? Bobo ka ba? Mas bobo ka ah. Wala ka nga nakukuhang awards eh. Aray ko! Bakit mo ba ako sinasabunutan? Bitiwan mo ang buko! Aray ko! Ikaw nangunguna eh! Diba? Hinihirap ko lang naman ang pants mo, sasabunutan mo ako. Sige, magsabunutan na lang tayo! Tara! Ganito ang gusto mo ha? Sige, matanggal talaga yung anit mo. Ang tigas ng ulo mo ha? Bitawan mo nga ako, aray ko! Hala, Lola! Lola, nag-aaway po sila tita! Nagsasabunutan po sila, Lola! Bitawan mo nga ako, aray ko! Diba? Sabi mo, ito yung gusto mo? Sige, pagbibigyan na lang kita, buwisit ka! Hindi nagpaawat ang magkapatid kung saan-saan na rin sila nagpupuntang parte ng bahay dahil sa patuloy nilang pagsasabunutan. Hanggang sa umawat na ang kanilang lola. Galit na galit din si Olivia
dahil may mga gamit na silang nasira dahil sa kagagawan ng dalawa. Ano na naman ba ang pinagtatalunan ninyong dalawa, ha? Hindi na ba talaga kayo pwedeng mapagsabihan? Wala ba sa inyong magpapakumbaba man lang sana para hindi kayo laging nagtatalo? Si ate po kasi, maayos naman po ako nakikipag-usap sa kanya. Hiniram ko lang naman po yung pants niya, ang damot niya. Tapos, kapag siya naman, kahit anong gamit ko, ginagamit niya. Ipapahiram ko naman yan kung hindi ko gagamitin ngayon. Sinabi ko naman sa'yo ibang pants na lang ang gamitin mo, di ba? Hindi mo kasi ako iniintindi. Ikaw kaya yung unang nabunot sa akin. Ay! Tumahimik na kayong dalawa! Walang tama sa inyo! Pareho kayong mali! Pareho kayong mataas ang pride! Pareho lang kayong hindi mapakiusapan! Pareho kayong hindi makaintindi! Ilang beses na kayong napagsabihan! Mukhang hindi na nga kayo magbabagong dalawa dahil sarili nyo lang palagi ang iniintindi nyo. Ang bato nyong dalawa! Sa totoo lang, hindi ibang tao ang magpapabago sa ugali ninyong ganyan, kundi kayo mismong dalawa. Pareho kayong walang pagmamahal sa isa't isa. Sorry na, Paula. Sorry po. Ay, aanihin ko yung sorry na yan. May pakialam ba ako sa sorry na uulitin lang din naman? Ang totoong paghingi ng sorry, yun yung bukal sa loob nila. Hindi dahil nakukonsensya lang sila ng isang beses, kundi yung nalaman nila kung ano ba yung mali nila at handa silang baguhin at itigil yon. Hindi yung ganyan. Hindi kumibo ang magkapatid. Hindi nila matingnan ang isa't isa. Hanggang sa pumasok sila sa paaralan. Pero mukhang pareha silang hindi pinapatahimik ng konsensya nila. Doon lang din nila napagtanto kahit paano kung anong mali nilang nagawa. Pero mataas nga ang kanilang pride, kaya hindi nila alam kung paano sila hihingi ng tawad sa isa't isa. Idinaan na lang nila sa pag-uusap at pagbibigay ng pagkain sa bawat isa. Ano to? Libre ko na sa'yo yan. Baon mo na lang din. Kasi kamo mamaya ka pang gabi uuwi para hindi ka magutom. Oh, ito. Iyon na lang din. Ayoko ng flavor na yan eh. Sige, salamat. Salamat din. Anong oras ka uuwi? Sabay na ba tayo? Di na, una ka na. Baka mamaya pa ako nito mga 10 p.m. kasi may tatapusin pa kaming practice eh. Okay, sige. Chat mo na lang ako kapag susunduin kita sa kanto. Ganon silang dalawa mag-usap kapag magkabati sila. Pero minsan, may mga usapan naman na hindi nila pansin na magkakampi silang dalawa. Gaya na lang nung isang beses na may manliligaw si Roxanne. Tapos, nalaman nilang inaakit ng isa sa mga kaibigan ni Roxanne ang lalaki. Inis na inis si Nerita. Ang landi naman nun. Kala ko pa naman siya ang pinakamainhin sa inyo magkakaibigan. Iba ata talaga kapag nasa loob ang kulo, no? Kaya pala kako kakaiba yung tingin niya dun kay Josh eh. Buti na lang hindi ko yun sinagot para at least 'di ba? Bagay naman silang dalawa. Pareha silang mga basura. Pero inaaway pa rin ako nun ni Kyla eh. Insecure kasi yun sa'yo. Hindi naman siya magugustuhan ng manliligaw mo na yun kung hindi niya inakit. Tsaka, hindi siya nagpabuntis, di ba? Tsaka ang tanga niya ha. Kasi, hindi naman pa sila magjowa. Nagpaano pa talaga siya. O ngayon, hindi siya makakagraduate. Yun na nga yung isa sa ikinagagalit niya sa akin. Na hindi siya makakatuloy sa pag-aaral niya ngayon. Tapos, sabi nung isa naming kaibigan, lagi raw nila akong pinag-aawayan. Kasi parang gusto pa rin ako ni Josh. Ikaw naman kasi talaga yung gusto nun. Ikaw nga ang niligawan, di ba? Tsaka, bakit sa'yo siya magagalit? Kasalanan mo bang nilandi niya yung manliligaw ng iba? Sinulot niya? Malamang, ikaw nililigawan, ikaw ang gusto. Dapat alam niya yun, no? Sana naghanap siya ng lalaki may gusto sa kanya, di ba? Yun na nga eh. Ang dami kaya nagkakagusto sa kanya. Maganda kasi siya eh. Tapos matangkad pa. Lagi pa siyang sumasali ng pageants. Kasi yung isa nga lang may gusto sa akin, tapos ganun pa. Buti na lang hindi ko rin gaano nagustuhan yung si Josh. Kasi alam ko naman na medyo may pagka-playboy yun eh. Bahala na sila. Hindi ko naman sila ginugulong dalawa eh. Huwag na lang nila akong guguluhin. Kapag ginulo ka nun, sabihin mo lang sa akin akong bahala. Respakan natin. Kahit na makipagsabunutan pa ako dun sa babae na yun, no? Sa mga sandali na yon ay magkakampi ang magkapatid.
Akala nila maayos na ang lahat, pero nakipag-away si Nerita sa dating kaibigan ni Roxanne. Dahil nga kung ano-anong paninira ang sinasabi nito sa kapatid niya. Pero sa halip na matuwa si Roxanne, pinagsabihan niya pa ang kanyang ate. Doon na naman nagsimula ang pagtatalo ng magkapatid. Nung pinuna ni Roxanne ang kanyang ate, hindi naman yon matanggap ni Nerita. Kaya nagsabi rin siya ng hindi maganda. Ikaw na nga lang yung tinutulungan ko. Eh, hindi ko naman sinabi sa'yo na patulan mo sa social media, di ba? Alam mo naman na ayaw ko sa lahat yung nag-aaway sa social media. Ako naman yung kaaway niya, di ba? Hindi naman ikaw. Kaya bakit ikaw yung nahihiya ngayon? Hindi mo na lang ako hayaan eh. Ako nga yung kaaway niya, di ba? Kaso sinalo mo lang. Hindi dapat ganon. Kasi ayan, katulad ngayon, ikaw naman yung sinisiraan kung ano-ano nang nakikita ng mga tao sa social media. Hindi ka na lang magpasalamat sa akin. Hindi mo kasi pinapatulan. Ang tapang mo kapag akong kaaway mo. Pero ang duwag mo naman kapag ibang kaaway mo. Away ko to, dapat hayaan mo ko. Hindi ako bata na kailangan pa ng backup, no? Kaya mas lalo akong inaaway dahil sinasabi nilang hindi ko kayang lumaban. Hindi naman ako nagsusumbong. Akala pa ng iba duwag ako. Tumigil ka na kasi. Eh sa hindi ka nga pumapatol sa kanya. Kaya nga ako na lang yung gagawa nun para sa'yo. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang itong pinagsasabi ko eh. Huwag ka na nga lang mangialam. Huwag mo nang pansinin. Huwag mo nang kausapin, i-block mo. Papansin ka rin kasi. Gusto mo rin kasing pinapansin ka ng mga tao eh. Ayan, gusto mo maging trending? Sana naging content creator ka na lang para sana i-content mo yung pangingialam mo sa buhay ng ibang tao. Ako pa ngayon ang papansin ha? Ako pa talaga? Eh sino pa ba sa tingin mo? Sino bang nakikisali sa away ng iba? Pinagtatanggol nga lang kita. Ano bang hindi mo maintindihan dun? Gusto mo pa ulit-ulit nagpapaliwanag sa'yo yung tao? Common sense na lang naman no? Hinilan ko ba sa'yong ipagtanggol mo ako? Hindi naman, di ba? Kaya huwag ka na makisawsaw. Ngayon, ayan, lumaki pa yung hindi naman sana lalaking problema. Sige, simula ngayon, hindi na kita tutulungan kahit na may kaaway ka pa. Tutal, papansin naman ang tingin mo sa akin. O ayan, kaya wala kang kaibigan eh. Dahil akala mo, mas magaling ka sa lahat. Ayaw mo nang tinutulungan ka. Mas lalo ka namang walang ibang kaibigan. Wala nga gustong kumausap sa'yo eh. Dahil akala mo kaya mo ng lahat. Ang hilig mo kasi mangialam eh. Kahit na hindi naman hinihingi ang tulong mo. Minsan, kailangan mo munang alamin kung kailan ka kikilos. Kung saan ka lulugar. Kung hindi naman kailangan ng isang tao ng tulong mo, huwag ka nang tutulong. Magsasabi naman ng tao kung kailangan ng backup mo eh. Hindi yung kung may gera, akala mo bibigyan ka ng medal kapag nanguna ka. Inaano lang kita dahil nga kapatid kita. Yun lang yun. Pero ewan ko sa'yo kung bakit lahat na lang kailangan mong masamain. Kaya hindi tayo nagkakasundo eh. Talagang hindi. Talaga. Kasi simula ngayon, hindi na kita tutulungan. Kahit na makita pa kitang nakikipagsaksakan dyan sa mga tao sa labas, hindi kita tutulungan. Dahil baka mamaya, masabi mo na naman na papansin ako, na bida-bida ako. Bakit? Totoo naman ah. Anong sabi mo? Nagtutulakan na ang magkapatid. Naghahamunan na mag-aaway na naman sila. Mabuti na lang, nakita sila ng pamangkin nila at agad naman na nagsumbong sa lola. Hindi naman nagdalawang isip si Olivia na awatin ang magkapatid na hindi magkasundo. Para bang sanay na siya sa ganitong senaryo, pero hindi pa rin siya nagsasawa sa ganong ugali ng magkapatid. Si Kenzie naman, nakatingin lang sa isang gilid. Bata pa siya, pero naguguluhan na siya kung ganun ba talaga ang magkaroon ng kapatid. Ang kanya namang ina, hindi nakakaaway ng dalawa. Marahil, takot sila o dahil nasa malayo ito. Ano na naman ang problema ninyong dalawa? Ano na naman ang pinagtatalunan ninyo? Paano kasi yan si ate nangingialam? Lalo niyo nang pinapalaki yung problema ko eh. Hindi ko pinapalaki. Ipinagtatanggol pa nga kita eh. Ang hirap mo kasing makaintindi. Naiintindihan mo lang kung ano yung sakop ng utak mo. Kung makapagsalita ka naman, akala mo ang talino mo ah. Kung matalino ka, hindi ka naman papatol sa away sa social media, no? Kaya nga hindi ko yun pinapatulan dahil ayaw ko ng away na nakikita ng maraming tao. Tapos ikaw, wala ka namang ibang ginawa kundi ang mangialam. Hindi naman dapat ganun eh. Oo na, sige na. Hindi ko naman naipagtanggol ang sarili ko sa'yo. Sige na, isipin mo na lang talaga. Nakalaban mo na rin ako. Basta, nasabi ko na sa'yo na hindi kita tutulungan. Wala na tayong pakialaman simula ngayon ha.
Hindi na kita papansinin kahit na may kaaway ka. Kaya huwag ka rin hihingi ng tulong sa akin kahit na kailan. Tandaan mo tong sinabi ko, ha? Kumalma nga muna kayong dalawa. Wala munang magsasalita. Umupo na muna kayo dyan. Oh, walang aalis. Hahampasin ko talaga sa bumbunan. Umupo kayo. Upo! Tapos, magpahinga muna kayong dalawa. Panay kayo daldal. Hindi na kayo nagsasawa sa walang katapusan ninyong pagtatalo. Mamaya na kayo magsalita. Kakausapin ko pa kayong dalawa. Akala ko pa naman maayos na kayo. Noong mga nakaraan nagbabanding pa kayo. Tapos ngayon, halos magpatayan na kayong dalawa. Ano? Kukuha na ba ako ng kutsilyo? Hindi kumibo ang magkapatid. Hindi sila nagsasalita at hindi sila nagtitinginan. Parehong masama ang loob nila dahil pareho silang may ipinaglalaban na hindi maintindihan ng isa. Ang pamangkin nila, nakatingin lang sa kanila. Pinagmamasdan ang mga tiyahin niyang walang ibang ginawa kundi ang magtalo. Maya-maya pa, kinausap na sila ng kanilang lola. Kahit paano, bumaba ang tensyon dahil nakapagpahinga ang kanilang mga utak at emosyon. Si Roxanne muna ang kakausapin ko. Hanggat hindi ako nagtatanong sa iyo, Nerita, huwag kang magsasalita. Ganun ka rin, Roxanne, mamaya. Para makuha natin ang punto ninyong dalawa. Para magkalinawan tayo. Hindi kasi kayo magkakaintindihang dalawa kung pareho ninyong iniisip na kayo ang tama. O sige, ikwento mo sa akin kung anong dahilan ng pagtatalo nyo ng ate mo. Huwag na po, ayaan na po natin. Ayoko na po pag-usapan. Ngayon, ayaw nyo ng pag-usapan. O ikaw, Nerita, anong dahilan? Ayoko na rin pong pag-usapan. Basta kung ano na yung usapan namin kanina, na hindi ko na siya pakikialaman, yun na po yun. Na hindi ko na siya tutulungan. Dahil lahat naman po ng ginagawa ko mali para sa kanya eh. Kaya para saan pa po, natutulong ako sa kanya. Opo, tama na yun, La. Basta wag lang din siyang basta mangialam kapag labas na siya sa problema. Kasi lumalala yung problema kapag pinanghihimasukan niya. Sigurado na ba kayong ayaw nyo ng pag-usapan? Pareho kayong hindi nagpapakumbaba. Ang tataas ng tingin nyo sa sarili nyo, aba! Opo, ayoko na po pag-usapan. Huwag ko lang talagang malalaman na mauulit yung awayan na ganyan. Pareho ko na kayong kinausap dalawa, ha? Sana naman magtanda na kayo. Hindi na kayo nahihiya sa pamangkin ninyo. Ang bata pa nito pero wala siyang ibang naaalala sa inyong dalawa, kundi yung puro ninyo pagtatalo. Parang kulang na lang yung bata na rin ang umawat sa inyong dalawa. Umayos nga kayo. Ang tatanda nyo na. Kung talagang hindi nyo na kayang tagalan ng isa't isa, dapat naghihiwalay na kayo ng bahay. Tutal kaya nyo naman na mga sarili ninyo. Tutal naman, mapagmalaki kayo na hindi nyo kailangan ng isa't isa, ay tatuhanin nyo na lang. Hindi yung lagi kayong ganyan. Nakakasawa na kayong awatin kung alam nyo lang. Ang tanda ko na stress na ako sa inyong magkapatid. Hindi na kayo napagsasabihan. Hindi kumibo ang magkapatid. Hindi rin sila nagtitinginan. Hindi nila alam kung anong pwedeng gawin. Hanggang sa halos 1 linggo na ang lumipas, hindi pa rin sila nagkikibuan. Kahit nasabay silang kumain sa iisang hapag o kaya ay iisang sasakyan lang ang sasakyan nila, hindi sila nagkikibuan. Kahit na magkabungguan man sila sa pinto. Hanggang sa isang araw, wala silang pasok, kaya nasa bahay lang sila. Umalis noon si Roxanne. Nung umuwi siya, nakita niya ang pamangkin niyang papasok sa kwarto ni Nerita. Be, lika rito. Dalihan mo naman maglakad. Bakit po, tita? Kising si tita mo dun sa loob. Opo, nanonood po kami. Nagpakuha lang po siya ng tubig. Bakit po? Bigay mo kay tita mo. Huwag mong sabihin galing sa akin, ha? Sarap yan. Tapos ito naman sa'yo. Bakit po hindi na lang po ikaw ang mag-abot sa kanya? Dali na. Ikaw naman yung pupunta dun sa kwarto niya. Mag-sorry ka na po kasi kay tita. Tapos po magbati na po kayo. Para po hindi nyo na ako inuutusan. Nung katulad po kahapon, inutusan pa ako magbigay ng pera sa'yo. Kayo na lang po dapat nag-uusap. Ganun talaga. Ikaw yung pinakabata dito sa bahay, eh. Kaya ikaw lang yung uutusan.
Huwag kang tatamad-tamad ha. Baka ikaw ang awayin ko. Bilisan mo na. Ang dami mong daldal dyan eh. Ay, sige na nga po. Kasi kayong dalawa laging nag-aaway. Iniabot nga ni Kenzie ang pagkain na pinapaabot ng kanyang tiyahin. Nagtaka si Nerita nung una, pero mukhang alam na niya kung saan yon galing. May pagkakataon talaga na mas nananaig ang pagiging magkapatid nila kahit na hindi sila nag-uusap na dalawa. Hanggang sa sumapit na ang gabi, doon lang nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makapag-usap ulit. Sorry na. Anong sabi mo? Hindi ko marinig. Hindi ko kasalanan kung bingi ka. Basta sinabi ko na. Kala ko ba, hindi mo na ako kakausapin? Ikaw naman kasi. Nag-sorry ka pa. Kung sisisihin mo lang din naman pala ako. Nakita mo na? Narinig mo naman pala yung sinabi ko eh. Sorry na rin. Hindi ko naman kasi alam na magagalit ka eh. Gusto ko lang naman na ipagtanggol ka doon sa umaaway sa'yo. Ayoko lang din naman kasi talaga yung nag-aaway sa social media. Sige na. Pati na tayo niyan, ha? Oo. Basta, pahiramin mo ako nung bagong kulay pink ha. Kagamitin ko lang sa labas namin ng mga kaklase ko. Nakita mo na. Kaya naman pala nakikipagbati ka sa akin dahil may kailangan kang hiramin. Buti naman, natuto kang magpaalam, di ba? Akala ko pa naman kukunin mo agad. Sige, basta pahiram naman ako nung dress mo na silver ha. Gagamitin ko lang din. Mag-a-attend kasi ako ng binyag. Sige, basta ingatan mo yun ha. Oo, basta ingatan mo rin yung bag ko ha. Muling nagkaayos ang magkapatid. May mga maliliit silang pagtatalo, pero hindi na katulad nung mga nauna nilang awayan. Nagbabati rin sila agad at hindi na nila gaanong pinapaabot sa mga magulang o kaya sa lola nila, kaya hindi na rin sila napapagalitan. Isang beses pa, magkasama ang magkapatid. Kasama din nila ang lola nila at si Kenzie na nagpunta ng mall. Gumala lang sila dahil kailangan din nilang bilhan ng sapatos ang pamangkin. Tita, nagugutom na po ako. Gusto ko po ng ice cream. Nagugutom ka tapos ice cream ang gusto mo. Hindi naman yun nakakabusog eh. Okay lang yan. Bilihan na lang natin. Eh kaso kakain pa tayo ng lunch. Alam mo naman yung bata na yan. Hindi na yan kakain ng kanin mamaya kapag kumain na ng ice cream. Minsan lang naman mag-request yung bata. Oh, baka naman pagtalunan nyo na naman yan. Hindi ka na muna kakain ng ice cream, Kenzie. Baka mamaya mag-away pa ang mga tita mo dahil dyan. Baka mamaya magsagutan sila dito eh. Nako, umuwi tayo nang wala sa oras. Ayos na nga yan na hindi sila nagtatalo. Yung hindi na sila nagsisigawan. Sana, ganyan na lang kayo lagi kakalmang dalawa. Ewan po la. Hindi ko kasi alam dito kay ate. Minsan kasi mapagpatol to eh. Totoo pala talaga yung sinasabi nila na kapag magkasunod ang magkapatid, palaging nagtatalo. Ang lala lang ng sa inyo, kasi tumanda na kayo't lahat-lahat, ganyan pa rin ang ugali ninyo. Walang pinagbago. Akala mo mga bata pa rin na nagtatalo lang sa iisang laruan. Paano naman po kasi la? Ito namang si Roxanne, mapagpatol din. Tapos hindi nakikinig sa akin. Tinatawag niya lang akong ate, pero hindi naman po ate ang turing niya sa akin. Kung makasagot sa akin, kala mo siya yung mas matanda sa amin. Tapos hindi rin nakikinig sa akin kapag pinagsasabihan ko siya. Oh, tama na yan. Alam ko na ang susunod sa usapan natin ganito. O siya, tara na. Bumili na tayo ng pagkain. Baka mamaya atakihin na naman kayo ng mga sumpong niyong dalawa. Naging maayos naman ang mga sumunod na linggo. Pero mukhangang hindi kaya ng magkapatid na hindi magtalo. Dahil dumating na naman ang isang araw na nagkaroon na naman sila ng hindi pagkakaunawaan. Maayos naman sila nung umaga, pero umuwi na lang si Roxanne na parang naghahanap na naman ng gulo. At ang ate niya lang ang nandyan para maging kaaway niya. Nung mga panahon na yon, hindi na rin naman makapagtimpi si Nerita, kaya handa niyang palakihin ang anumang magiging pagtatalo nilang magkapatid. Ang sabi mo, pabayaran mo ako. Kailangan ko na yung pera ngayon. Sabi ko sa susunod na linggo pa, di ba? Alam mo naman na hindi ngayon ibibigay yung allowance namin sa CHED. Para ka namang ano dyan. Mainit na naman yung ulo mo kaya humahanap ka na naman ng paraan para may mapagbuntungan ka eh.
Sa akin mo na naman inilalabas yung init ng ulo mo. Papansin ka rin talaga no? Hoy, hindi yan yung sinabi ko ah. Ang sabi mo, ibabalik mo kaagad. Wala ka naman palang pera, utang ka lang utang. Sana tumutupad ka rin sa mga sinasabi mo, no? Akala mo naman mamamatay ka kung hindi ka kagad mababayaran. Ano, yun ba yung buhay mo? Wala ka bang makakain kung sa susunod pa kita babayaran? Hindi naman, di ba? Hindi mo pa ipaubaya muna. Hindi ko naman itatakas yung pera mo. Eh, kailangan ko nga kasi yung pera ngayon. Nangako ka na babayaran mo agad. Eh, anong petsa na? Puro ka na lang sa susunod na linggo eh. Ilang linggo na ba yung nakalipas ha? Para kang ano dyan eh. Magbabayad nga ako, pero maghintay ka naman sana. Atat ka masyado eh. Anong magagawa ko kung wala pa nga akong pambabayad sa'yo ngayon? Tsaka hindi mo pa naman gagamitin yung pera. Ang sabi mo sa akin, next month mo pa yun gagamitin. Tsaka magbabayad naman talaga ako. Bayaran mo ako, gawin mo ng paraan. Hindi pwede yung ganyan ka na lang kung kailan mo gusto saka mo ako babayaran. Dapat tumupad ka sa usapan. Mautang ka sa iba para lang bayaran ako. Sila na lang yung bayaran mo kung kailan man yung pera na makukuha mo. Gusto mo mag-chat ka kay ate, sa kanya ka umutang. Basta ibalik mo yung pera ko. Nasaan na yun? Maghintay ka. Tutubuan ko pa yung utang mo. Kala mo naman lagi kang tatakasan. Eh wala pa ngang isang buwan yung utang ko sa'yo. Eh kailangan ko nga kasi ngayon. Hindi mo ba talaga maintindihan kung anong sinasabi ko ha? Ano, loading ba yung utak mo? Gusto mong dahan-dahan ko pang sabihin sa'yo para lang maintindihan mo? Mga tita, wag na po kayong mag-away. Huwag ka nga magulo dyan. Hindi ko naman alam kung anong pinag-aawayan namin eh. Oh, nakita mo na? Pati yung bata, hindi mo pinapalampas. Inaaway mo pa. Kung mainit ang ulo mo, wag mo kaming pagbuntungan ha. Hindi ko alam kung anong ikinaiinit ng ulo mo. Pero sana, dahil sabi mo na matalino ka at ang dami mong awards, eh gamitin mo naman ang utak mo. Wag puro emosyon ha. Kung may kaaway ka, sige, yon ang awayin mo. Hindi yung uuwi ka dito sa bahay, tapos bubulabugin mo yung mga tao rito para lang may paglabasan ka ng init ng ulo mo. Magagalit na naman po yan si Lola kapag mag-away na naman po kayong dalawa. Huwag na po kayong mag-aaway. Kala ko po ba bati na kayong dalawa? Sinabi ko na nga huwag kang mangialam, diba? Umalis ka na nga rito. Doon ka sa lola mo. Kung gusto mong sumama ka doon sa mami mo sa ibang bansa, ayoko sa lahat yung patitigilin ako kapag nagsasalita ako eh. Lalo ng isang batang gaya mo. Huwag mo po ako awayan, tita. Paano hindi ka rin naawayin, nangingialam ka? Kahit magsumbong ka pa sa mami mo. Kapag bata pa, huwag nangingialam sa usapan ng matatanda ha. Ilang beses na yung tinuro sa'yo, ang hilig mo mangialam kapag nag-aaway eh. O kaya may nag-uusap. Ayusin mo yung mukha mo ha. Iyak-iyak ka pa dyan. Ikaw naman may kasalanan kung bakit ka napagsasabihan. Sorry po, tita. Ayoko na po nag-aaway po kayo eh. Kasi po malungkot po ako kapag hindi po kayo magkabati. Manahimik ka na nga. Huwag mo nga sinabi kasing pagsabihan ng ganyan yung bata. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Parang mas lamang pa yung utak ni Kenzie kesa sa'yo eh. Magbayad ka ng utang mo bago mo ako pagsabihan. Nasaan na yung pera ko? Ibigay mo na sa akin. Tigas talaga ng ulo mo, no? Hindi ka makaintindi? Sinabi na nga wala pa akong hawak sa ngayon. Yung pera ko dyan, magkano lang yon? Pamasahe ko lang yon hanggang sa susunod na linggo. Babayaran naman talaga kita eh kapag nakuha ko na yung pera ko. Ano ba talagang problema mo, ha? Wala akong problema. Ang kailangan ko yung pera ko. Hindi ko naman yun sisingilin sa'yo. Kung sana marunong ko lang magbayad eh, di ba? Kung may isang salita ka lang sana. Isa pa, sinasabi ko sa'yo, makakatikim ka sa akin. Sasampalin kita, sinasabi ko sa'yo. Hindi ako natutuwa sa ganyan mong ugali ha. Ang bastos mo. Kahit na anong sabihin mo, ate mo pa rin ako. Kaya ayusin mong pakikipag-usap mo sa akin. Kung nagbabayad ka sa... bakit mo naman ako sinampal? Inaano ba kita? Sinisingil lang naman kita ng utang mo. Ako pikon na ako sa yung babae ka. Hindi ka na marunong gumalang. Kaya lagi tayo nag-aaway eh. Dahil kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Mas lalo ka naman. Hindi porkit mas matanda ka sa akin yung gusto mo lang lagi yung nasusunod. Hindi ka rin naman nakikinig sa akin ah. Lagi mo nalang ginagamit ang pagiging matanda mo eh. Hindi naman nagkakalayo ang edad nating dalawa. Ah, talaga ba? Pero immature ka. Akala mo bata ka pa? Nasa wastong edad ka na, hoy! Hindi ka 10 taong gulang para laging intindihin yung ugali na meron ka. Mas immature ka ah.
Wala kang ibang ginawa kundi pumatol sa bata sa'yo. Ang hilig mo pang manakit. Kapag ikaw naman ang sasaktan, wala kang ibang ginawa kundi magsumbong kay Lola. Sumbongera ka! Anong sabi mo, ha? Ano, galit ka na naman? Napipikon ka dahil alam mong totoo? Sumbongera ka! Sumbongera! Magtutuloy-tuloy na sana ang away ng magkapatid nung dumating ang kanilang lola. May hawak itong 2 kutsilyo at ibinigay niya sa magkapatid. Hindi siya galit tulad ng mga naunang pag-aaway ng dalawa. Tila ba sumuko na rin siyang mapag-aayos pa niya ang magkapatid na hindi magkasundo. O ano? Sige, magpatayan na kayong dalawa. Matira matibay na lang. Ano? Sige na, Roxanne. Saksakin mo na ang ate mo. Tutal mas matapang ka naman, di ba? Ikaw rin, Nerita. Sige na, magpatayan na kayong dalawa. Tutal, gusto nyo naman ang palabas. O eto, panonoorin na lang namin kayong magpatayan dyan. Mas maganda pang panoorin na ganon kaysa paulit-ulit kayong pakinggan na nagbabangayan. O sige na, ano pang hinihintay nyo? Oh, bakit hindi nyo naman binibitawan yung kutsilyo? Binibigyan ko na nga kayo ng pagkakataon para magpatayan Ayaw nyo pa. Ano pa bang hinihintay nyo, ha? Sige na. Ano? Gusto nyong mag-live tayo sa Facebook? Para sana mapanood ng buong sambayanan. Ano? Tatawagin ko na ba mga kapitbahay natin para panoorin kayong magpatayan? Ha? Hindi naman ako yung nagsimula nito Naniningil lang naman ako ng utang mo. Hindi na. Wala nang kung sino man sa inyo ang nauna o kung sino ang tama. Basta kung sinong mabubuhay sa inyo, siya yung panalo. O sige na, ano pa bang hinihintay niyong dalawa? Ito lang naman yung gusto niyong mangyari, di ba? Para naman tumahimik na rito sa bahay. Ano? Ayaw niyo? Saksakin mo na. Ano na? Bakit bigla kayong tumigil mag-away dyan? Sige na, huwag na kayong mahiya. Sige na, ituloy nyo na yan. Binitawan ng magkapatid ang inabot sa kanilang kutsilyo. Wala sa kanila ang kumikibo, pero patuloy pa rin na nagsasalita ang kanilang lola. Paulit-ulit lang din na pangaral patungkol sa walang humpay nilang pagtatalo. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga linggo, hindi pa rin nagkakaayos ang dalawa. Ibinalik na rin ni Nerita ang utang niya sa kanyang kapatid, pero hindi pa rin yon ang dahilan para muli silang mag-usap at magkabati. Isang araw, habang si Roxanne lang ang nasa bahay, kasama ang pamangkin niya, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Akala niya ay normal na sakit lang yon ng tiyan, pero mukhang hindi siya tinablan ng kahit na anong gamot. Bili mo nga ako ng diet, Abs. Dali na, bilisan mo na lang ang sakit ng tiyan ko Ano, tititigan mo na lang ako. Inuutusan talaga kita. Sarado na po kasi yung tindahan Hindi naman po ako marunong tumuwid. Hanapan mo ko ng ibang tindahan. Sabihin mo kay Lola, bilisan mo. Sakit ng tiyan ko. Aray ko, bilisan mo. Ano pang tinutunga-tunga nga mo dyan? Dahil nga sakit na ang dalaga, nagmamadali naman ang kanyang pamangkin na puntahan ang kanilang lola. Si Olivia naman, nag-aalala sa kanyang apo. Bumili sila ng gamot, pero mukhang hindi talaga tatalab ang kahit na ano kay Roxanne. Uminom na nga rin siya ng herbal, pero hindi pa rin siya gumagaling. Parang ang kada iinom siya ng gamot, mas malala pa ang nararamdaman niya. Oh, ano nang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Humupa na ba ang hilab ng tiyan mo? Ang sakit po talaga ng tiyan ko, Lay. Nasusuka po ako. Para po akong naglalaway palagi. Pero puro dura lang naman po ako. Hindi naman po talaga ako nasusuka. Ewan po. Hindi ko po maintindihan yung nararamdaman ko Bigla na lang din po akong kinikilabutan. Ito na naman. Humihilap na naman yung tiyan ko. Aray ko!
Hindi kaya nausog ka? Hindi ko po alam. Ang sakit po ng tiyan ko. Yung parang gusto kong dumumi. Kaso wala naman pong lumalabas. Ang sama po ng pakiramdam ko. Nagpunta na po ako ng doktor. Binigyan po ako ng gamot pamurga. Kaso wala naman pong epekto. Grabe. Ay, baka nga nausog ka niyan. Teka, alam ko ginagamot yung ganyan. Bukas nga ipatatawag ko si Manang Lolit. Marunong gumamot yun ng usog Baka naman mamaya nakabati ka rin dyan sa labas. Ang sabi ko naman kasi sa'yo huwag kang magtatatambay dyan sa may labas kapag hapon na. Ang tigas naman din kasi ng ulo mo. Alam mo na nga nalapitin ka ng mga ganyan, lalo na nung bata ka pa. Halika nga rito, papahira na lang muna natin yung tiyan mo. Kapag mga ganito pa naman hindi ako mapakali. Parang hindi ko na po kaya sakit na po talaga Kapag sumasakit po, hindi ko po alam kung mamimilipit na lang po ako bigla. Tapos, grabe na po yung panghihina ng nararamdaman ko po. Ano ka ba naman? Gagaling ka niyan. Huwag kang mag-alala, ha? Baka kung ano lang to. Pero hindi naman din to malala. Wala kang malubhang sakit. Kaya huwag kang masyadong nag-iisip ng hindi magagandang bagay. Habang sakit na sakit si Roxanne, saka naman umuwi ang kapatid niyang pagod na pagod. Ibinaba na muna ni Nerita ang bag niya bago siya umupo. Didiretso na sana siya ng kwarto niya pero hindi niya muna ginawa dahil gusto niyang maupo at magpahinga. Hindi niya rin naman alam kung anong nangyayari kay Roxanne. Ang alam niya lang ay mukhang masama ang pakiramdam nito dahil hinihilot nga ng lola nila ang tiyan ng kapatid. Apo, baka naman nausog mo ang kapatid mo. Lawayan mo nga ang tiyan niya. Hindi ko alam kung ikaw ba ang may malakas na usog Lola, pagod po ako ngayon. Ano pong pinagsasabi niyo na nausog? Hindi naman po yan totoo. Tsaka hindi naman po ako matanda na nakakausog, no? Lawayan mo lang. Baka lang naman. Nanghihina na ang kapatid mo. Alam mo bang nakakamatay ang usog? Hindi na maganda ang nangyayari kay Roxanne. Tingnan mo nga ang labi niya, namumutla na. Lagi pang nanghihina. Nakakaawa naman. Wala naman pong makakausog dyan. Baka po ganyan na nangyayari sa kanya dahil ang sama po ng ugali niya. O kaya kung saan-saang kainan na naman nagpunta yan. Tapos alam mo nang ang sensitive ang tiyan niya kung ano-ano pang pagkain ang gustong subukan. Nakakita naman na nga nanghihina yung tao nung nakaraan pa masakit ang tiyan ko. Ito na naman ako. Naglalaway na naman ako. Ang sakit na po ng tiyan ko, Lola. Hindi po ba pwedeng ngayon po ipatawag yung gumagamot po ng usog? Sus, nagpapaniwala naman kayo sa mga usog na ganyan? Lola. Oo na, sige. Susubukan ko. Minsan kasi wala siya dyan. Umaalis kasi yun lalo na kapag gabi na. Pero teka lang samahan mo nga ako, Nerita. Pagod na nga yung tao. Sige na nga. Baka mamaya masabihan pa ako masamang kapatid. Baka kasi kung ano-anong kinakain yan, kaya sumasakit ang tiyan yan. Minsan kasi kumakain yan doon, sa labas ng school. Kahit na nagpatingin na si Roxanne, hindi pa rin natanggal ang sakit ng kanyang tiyan. Isang linggo lang din ang lumipas, ang laki ng ipinayat niya. Hindi na siya nakakapasok sa paaralan. Mabuti na lang ay tapos na ang lahat ng gawain nila at naipagpaalam na siya. Malapit na rin kasi ang bakasyon nila. Pero ang nakapagtataka, kahit na anong kainin ni Roxanne, isinusuka niya lang. Kahit ang doktor, hindi nila mapagkatiwalaan. Lalo na si Olivia, hindi siya masyadong naniniwala sa sinasabi ng doktor dahil alam niyang may kakaiba sa kanyang apo. Kaya minsan pa, kinausap niya si Nerita. Wala ka bang ginawa sa kapatid mo? Ano pong ginawa? Hindi ko naman po siya inaano Tsaka, nung nakaraan pa yung huli naming away
Pagtapos nun, hindi naman na po kami nagpansinan. Baka naman ipinakulam mo siya. Baka sa sobrang sama ng loob mo sa kanya naisipan mo yang gawin. Bakit ko naman po ipapakulam si Roxanne? Kahit na galit naman ako sa babae na yun, hindi ko yun magagawa sa sarili kong kapatid, no? May konsensya naman po ako, la. Tsaka, hindi po ako naniniwala sa mga kulam na yan. Hindi ko po alam kung paano yung proseso nun. Tsaka hindi po ako lumalapit sa mga mangkukulam. Gawa-gawang kwento lang naman po ang kulam, no? Ay kung ganon, baka naman may kumukulam sa kapatid mo. May alam ka ba na nakaaway niya? Marami naman pong kaaway yan Maldita kasi. Para naman pong hindi ninyo alam. Minsan nga kahit na naging mabait sa kanya yung tao aawayin pa rin niya. Minsan naman, kahit na hindi niya kilala. Kaya po malabong malaman kung sinong eksaktong tao yung galit sa kanya. Hindi po natin masasabi kaagad. Yung kilala mo, baka may balak gawin yun sa kanya. O kaya malaki yung chance na siya yung pwedeng nagpakulam sa kapatid mo. Yung dating pinag-aawayan nyo, ang naalala ko may kaaway si Roxanne na inaway mo rin, hindi ba? Yun yung isa sa naging malalan yung awayan dahil pinakikialaman mo raw siya. Sino ba yun? Kilala mo ba? Ano ba sa tingin mo? Pwede bang siya ang gumawa niya sa kapatid mo? Yung dating niya pong kaibigan, ewan ko lang po pero galit po yun sa kanya teka, totoo ba yung kulam na yan? Tsaka paano naman po natin mapapatunayan na kinukulam nga siya? Baka po mamaya niyan, nambibintang lang tayo, tapos may sakit lang talaga si Roxanne. Para naman pong hindi nyo kilala yung babae na yun. Ang hirap naman din po kasi mambintang. Hindi ko naman po ugali na magsabi kung siya yung may kasalanan. Kasi una po sa lahat, hindi rin naman po tayo sigurado kung ano ba talagang nangyayari kay Roxanne. Aalamin natin kung kinukulam nga ang kapatid mo. Pero alam kong hindi yan normal na sakit lang. May kakaiba kung titingnan mo ang kapatid mo. Saka hindi naman ganyang kabilis mangangayayat ang isang taong walang halo ng kulam ang sakit. Ano naman pong gagawin natin kapag nalaman natin? Hindi po naniniwala si Roxanne sa kulam. Kung ako po, medyo mahahatak niyo ako sa paniniwala na ganyan. Pero yung kapatid ko, napakalabo po. Kilala ko po yun. Hindi yun nagbabago ng paniniwala niya. Kung ano lang ang alam niya, yun lang ang paniniwalaan niya. Kailangan muna nating malaman kung totoo nga ang hinala ko. Saka tayo gagawa ng hakbang. Basta, wag mong iiwan ang kapatid mo, ha? Kung tunay man na nakulam siya, kailangan niya ng pag-unawa. Sana intindihin mo siya sa mga panahon na ang hirap niyang intindihin. Dahil sa totoo lang, ikaw lang sa ngayon ang pwedeng mapagkatiwalaan ng kapatid mo. Sa totoo lang, hindi alam ni Nerita kung anong gagawin niya. Kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng kanyang lola o paniniwalaan niya kung ano lang din ang alam niya. Kahit nung mga bata pa sila, nakakarinig na sila ng mga kwentong may kinalaman sa kulam. Pero hindi nila yon pinapansin dahil iniisip nilang gawa lang naman yon ng mga matatanda para lang ipakita na hindi dapat gumagawa ng masama sa kapwa nila. Pero mukhang isang patunay na nga ang nangyayari kay Roxanne. Para lang paniwalaan ni Nerita ang mga kwentong may kinalaman sa itim na kapangyarihan. Sinubukan ni Nerita na makipagbati sa kanyang kapatid, pero malaki rin ang pinagbago ng ugali ni Roxanne. Kahit bata, pinapatulan na niya. Bakit mo po ako inaaway? Sabi mo po magdala lang naman po ako ng water. Ang sabi ko, dalahan mo ko ng malikam-kam, di ba? Hindi ka kasi nakikinig sa akin Lumayas ka nga rito sa paningin ko. Naiirita akong makita ka Isa! Hindi ka lalayas! Wala po kayong kasama, tita. Sabi po sa kanya, tita Nerita, huwag daw po kita iiwan Kapag po wala siya, ako daw po magbabantay sa inyo. Pwes, ang sabihin mo sa kanya, hindi ko kailangan ng awa niya. Wala ka mo akong pakialam sa kanya. Lumayas ka rito, sinabi! Habang pinapalayas ni Roxanne ang pamangkin, saka naman dumating ang kanyang kapatid. Halatang pagod na si Nerita, pero may oras pa siya para bantayan at alagaan ang kapatid na may sakit.
Inaaway mo na naman yung bata. Sige na, Kenzie. Punta ka na din sa kwarto mo. Iwan mo na lang muna kami ng tita mo. Ano bang pakialam mo? Umalis ka na nga lang dito. Hindi ko naman hinihingi yung tulong mo eh. Iniintindi kita ngayon dahil alam kong may sakit ka. Kaya ganyang kalalayang ugali mo. Pero sa oras na gumaling ka, papatulan ulit kita. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo na binago-bago yung ganyang ugali mo. Mas lalo ka pang lumala. Magpasalamat ka talaga. Kaya kitang intindihin. Dahil alam kong irritable ka dyan sa sakit mo. Pwede ba? Alam ko naman na masaya ka kung anong nangyayari sa akin eh. Baka nga, ikaw pa yung humiling sa akin na magkaganito ako eh. Dahil bago ako naging ganito, nag-away pa tayong dalawa. Halatang galit na galit ka sa akin nun, di ba? Talaga pa? Eh bakit ko naman hihilingin na ganyan? Eh dagdag gastos lang yung sakit mo kung nagkataon, no? Kita mo na? Ayaw na nga kitang patulan kung ano-ano pang sinasabi mo sa akin. Eh hindi mo ba talaga gustong magkaayos tayong dalawa? Ayoko. Dahil naiirita ako kapag nakikita kita. Humihilab na naman yung tiyan ko. Ha? Aray ko po. Ayoko na ng ganito. Eh teka, sasamahan na kita sa banyo. Huwag na! Ang sakit! Parang hinihiwa yung bituka ko. Grabe! Humihiyaw na sa sakit si Roxanne, pero wala naman silang ibang magawa. Walang gamot na nagpapakalma sa kanya. Gusto na nga niyang pumayag sa sinabi ng doktor na magpa-opera siya. Tanging ang lola at mga magulang niya lang ang pumipigil sa kanya dahil wala nga raw makita ang mga doktor na malinaw na paliwanag sa sakit niya. Bakit may operasyon na magaganap? Ilang araw pa ang lumipas, nangangayayat ng sobra si Roxanne na hindi na talaga siya makatayo sa kanyang hinihigaan. Hindi na rin siya gaanong makapagsalita dahil ubos na ang kanyang lakas. Para bang wala na siyang ganang mabuhay. Hanggang sa tinulungan na ni Nerita ang kanyang lola na maghanap ng matinong manggagamot. May mga nakakausap kasi sila, pero wala namang nagagawa sa sakit ni Roxanne. Ang iba, namemera lang. Yung iba naman, mukhang walang kakayahan at nag-aaral pa lang. Hanggang sa nakakilala sila ng isang tao na may kakayahan. Pero hindi niya kayang gamutin si Roxanne kung mismong si Roxanne ang hindi naniniwala na gagaling siya. Doon na nila napagtanto na tunay ngang kinukulam si Roxanne. Sinabi rin sa kanila na inuunti-unti ito hanggang sa mamatay. Kaya hanggat maaari at may pagkakataon pa, kailangan na nilang maagapan. Paano po kaya yan? Paano natin makukumbinsi si Roxanne na magpapagamot sa albularyo? Alam niyo naman po ang ugali nun eh. Hindi po yun nakikinig kapag mga ganyan. Tapos, lalo na ngayon, ang init lagi ng ulo niya. Gets ko naman kung bakit lagi na lang siyang galit. Dahil masama ang pakiramdam niya. Yun na nga ang problema ko. Hindi rin naman natin siya pwedeng pilitin basta dahil baka makasama pa sa kanya. Pero gagawa natin to ng paraan habang kaya pa natin. Ikaw kaya ang kumausap sa kapatid mo. Baka mas kaya mo siyang mapagsabihan. Sinubukan ko na po yun nung nakaraan. Kaso, di ba po, bigla siya nagwala. Tapos nagalit siya sa akin. Pero sige po, susubukan ko pong gawin ang lahat para lang mapilit siya magpagamot sa albularyo. Sana nga po, makumbinsi ko yun. Minsan kasi ang hirap kausapin ni Roxanne eh. Pinipilit intindihin ni Nerita ang kanyang kapatid. Minsan, iniisip niyang ayos lang kahit na araw-araw silang nagbabangayan na magkapatid. Kahit na nagtatalo sila sa maliliit na bagay o kaya ay nagsasabunutan sila, wag lang magkaroon ng ganong klase ng karamdaman si Roxanne. Kahit naman hindi sila magkasundong magkapatid, mahal naman niya ito. Isang beses pa, habang sumusuka sa kwarto si Roxanne, ang kapatid niya ang umaalalay sa kanya. Ayoko na. Hindi ko na to kaya. Hirap na ako. Hindi ba pwede? Tama na to.
Saksakin mo na lang kaya ako, ate. Para matapos na to. O kaya, lasunin niyo na lang ako. Awa na lang ng paghihirap ko na to eh. Matatapos din ito. Magiging maayos ka rin, huwag kang mag-alala. Maniwala ka lang sa amin. Paano ako maniniwala sa inyo? Kung sinasabi niyo kinukulam ako. Hindi naman yan totoo eh. Alam ko na kahit magpagamot ako, hindi na ako gagaling. Kung yung mga doktor nga, hindi ako magamot. Yan pa kayong mga peke na manggagamot. Maniwala ka lang kasi. Wala namang mawawala kung paniniwalaan mo eh. Gusto lang namin gumaling ka. Kaya handa kaming gawin ang lahat. Alam mo ba, miss na miss ko nang makaaway ka. Yung maayos na away, hindi yung ganito na hindi kita mapatulan dahil may sakit ka. Kaya nga gusto kong gumaling ka na eh. Ayoko na, ate. Hindi ko na talaga kaya. Sana matapos na to. Sana matapos na lang yung buhay ko. Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Matatalo natin ang kadiliman. Maibabalik natin sa taong gumawa niyan sa iyong kulam. Dapat silang naghihirap. Hindi ko alam, te. Hindi ko alam. Maniwala ka lang na kaya kang maggamot ng albularyo. Sa'yo manggagaling ang lahat. Sa paniniwala mo. Kung kami naniniwala na magiging maayos ka, dapat maniwala ka rin. Kahit na anong sabihin ni Nerita, hindi niya nakumbinsi ang kapatid na magpaalbularyo. Maaaring ang taliwas na paniniwala nito ang dahilan kung bakit hindi gumagaling si Roxanne. Hanggang sa ilang araw pa ang lumipas, para bang unti-unti na ring nauubos ang lakas ni Roxanne. Minsan, namamaalam na siya sa pamilya niya. Hanggang sa isang beses, habang inaalagaan ni Nerita ang kapatid, pumasok sa loob ng kwarto ang pamangkin nila. Tita, malapit na pong birthday ko. Gusto ko po, ikaw po yung gagawa po ng cake ko, katulad po nung nakaraan. Paano ko naman gagawin yun? Hindi na nga yata ako aabot sa birthday mo eh. Hayaan mo. Gagabayan na lang kita. Ayan ka na naman. Kung ano-ano na naman pinagsasabi mo eh. Gagaling ka nga. Gagaling ka po, tita. Alam niyo po ba, nanaginip po ako. May anghel po. Tapos, sinabi ko po sa kanya na pagalingin ka po niya. Lagi din po ako nagpe-pray sa inyo eh, tita. Gusto ko po kayo lagi kasama. Kahit po lagi kayong nag-aaway dalawa. Kahit po lagi kayo nagsisigawan. Ang tahimik na po ng bahay. Sana po gumaling ka na po. Para po hindi na po iiyak si Tita Nerita. Kasi po wala po siyang kaaway. Hindi naman po ako pwedeng umaway sa kanya. Ikaw na bata ka talaga. Binuko mo pa ako eh. Kaya po alam kong gagaling si Tita. Kasi dapat po may kaaway ka para po masaya ka. Naniniwala po ako nun. Naniniwala din po silang lahat. Kaya po maniwala ka po, tita. Kaya mo po yan. Okay na po ako kahit na araw-araw ko po naririnig ang boses ninyong nagtatalo ni Tita Nerita eh. Ang mga inosenteng salita na yon ang tila ba nagdadala ng kakaibang kaisipan kay Roxanne. Sa mga panahon na tinatanggap na niya ang kanyang katapusan, saka naman siya nabubuhayan. Bigla na lang nagbago ang kanyang paniniwala dahil alam niyang may nagmamahal sa kanya. May naghihintay pa sa kanya. Ate, sigurado ka na ba? Kapag nagpagamot ako dun sa albularyo na sinasabi mo, gagaling ako? Oo, sigurado ako. Basta maniwala ka lang. Ikaw ang kusang lalapit. Ikaw ang kusang maniniwala na gagaling ka. Malakas na yung kapit para makawala ka sa sakit na yan. Kung ganun, sige, gusto kong subukan.
Sobrang saya ni Nerita nung nalaman niyang handa na si Roxanne magpagamot. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras para puntahan ang albularyo. Doon nila nalaman na kaunting araw na lang daw pala ang buhay ni Roxanne. Kung hindi nila dinala sa albularyo, malamang ay hindi na nila ito makakasama sa mga susunod pa. Kaya laking pasasalamat nila na bigla na lang nagbago ang isip ni Roxanne. Para siya na mismo ang magpresenta na gusto niyang magpagamot sa albularyo. Maaaring nadala na lang din sila ng usapan nilang magkapatid. Maging ang mga salita na ring galing sa kanilang pamangkin na umaasa na makakasama niya pa ng matagal ang kanyang tiyahin. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Andito ako. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Huwag mo akong iiwan ha. Sure yan ha? Oo, promise ko yan sa'yo. Nandito lang kami ni Lola sa tabi mo. Lalo na ako. Nagsimula na ang albularyo. Una, pinainom niya ng tubig si Roxanne. Matapos nun, may ipinatak na langis sa piraso ng papel. Binulungan ang albularyo, saka ito inipit sa daliri ng mga kamay ni Roxanne. Normal lang po ba yung ganyan, La? Normal lang yan. Kakausapin ng albularyo ang nagpakulam kay Roxanne. Diyan natin malalaman kung sino at kung anong dahilan niya para gawin yan sa kapatid mo. Nakakatakot naman po, La. Paano kung mapahamak ang kapatid ko? Kung si Roxanne naniniwala, bakit ikaw pa yung hindi? Magiging maayos ang kapatid mo. Kailangan lang talagang pagdaanan ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Ang isipin mo, ang paggaling ng kapatid mo. Tigilan mo na to! Sino ka ba? Tinanong ng albularyo kung sino ang babaeng kumulam kay Roxanne, pero hindi ito kumikibo. Nagmamatigas pa. Ang sinasabi na may kasalanan ay si Roxanne, hanggang sa lalong pinahirapan ang kaluluwa ng nagpakulam na nasa katawan pa rin ni Roxanne. Pinipilit siyang magpakilala at aminin kung ano bang ginawa niya. Ana! Amin na ako! Galit ako sa kanya kaya pinakulam ko siya gamit ang itim na manika. Gusto ko na siyang mawalan dahil gusto siyang balikan ni Josh. Ana! Tama na! Nasasaktan na ako! Gusto ko pahirapan tong babae na to dahil nga siya ang gusto ni Josh. Kilala niya ako. Aray ko! Tama na! Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ni Josh, alam na agad ni Nerita kung sino ang nagpakulam kay Roxanne. Tama nga ang hinala niya. Ang dating kaibigan ni Roxanne na umahas sa manliligaw ni Roxanne. Nagpatuloy lang sa paggamot ang albularyo hanggang sa tuluyan ng natapos ang pakikipagtunggali sa nagpakulam at sa mangkukulam. Ibinalik ang kulam sa dalawa at halatang galit na galit ang albularyo. Nanghihina pa rin noon si Roxanne dahil nga hindi niya pa naman nababawi ang kanyang lakas. Ilang araw pa ang lumipas, kahit paano ay nakakakain na ng maayos ang dalaga. Hindi na siya namimilipit o kaya ay humihiyaw sa sakit na nararamdaman niya. Nagagawa na rin niyang makatayo at kumilos. Hindi gaya noon na akala niya ay ikamamatay na niya ang sakit na nararamdaman niya. Isang beses pa, habang naglalakad-lakad sila, nasa lubong pa nila ang babaeng nagpakulam kay Roxanne. Buntis ito, pero halatang nanghihina ang buong katawan. Iba na yung itsura niya, no? Balita ko nga may sakit siya eh. Alam mo, sa totoo lang, te, naawa ako sa kanya eh. Hindi ko naman alam na babalik sa kanya yung kulam. Hindi naman kasi ako tinanong ng albularyo eh. Paano naman kasing hindi ibabalik sa kanya? Galit na galit kaya sa kanya yung albularyo. Kinakausap siya ng maayos noon. Ang tigas niya. O ayun, binalikan ng kulam. Mukhang kahit na hanggang ngayon, ang sama pa rin ng ugali niya, no? Pansin ko kanina, galit sa'yo eh. Hinay mo na siya ni Josh eh. Sinabi lang sa akin.
Parang tumakas na. Kasi nga hindi naman daw talaga siya mahal. Parang nagtago na lang kasi gusto ng mga magulang niyang maikasal sila. Pero, thank you pa rin sa'yo, te ha. Kasi kahit na lagi tayo nagtatalo, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Malamang, alam mo naman na magkapatid pa rin tayo. Mahal pa rin kita, no? Kahit na hindi halata. Parang kadiri palang magkatabi tayong dalawa, no? Hindi ako sanay sa ganito. Ako rin naman, no? Pero okay lang yan. Hindi naman matagal tong pagkakabati natin, no? Malamang yan, sa susunod, mag-aaway na naman tayo. Pinapalampas lang kita dahil may sakit ka. Tapos nagpapagaling ka. Ngayon na gumagaling ka na, ayun, doon naman na ako babawi. Kaya yari ka na naman yan sa akin. Ha? Nagtawanan ang magkapatid. Hindi nga nagkamali si Nerita sa sinabi niya dahil nagtatalo pa rin silang magkapatid sa maliit lang na bagay pero nagkakabati rin naman. Habang si Roxanne ay gumagaling, mas lumalala naman ang sakit ng nagpakulam sa kanya. Paano ay inulit nito ang pagpapakulam kay Roxanne dahil nakikita niyang masaya at nasa maayos itong pamumuhay. Pero nung panahon na yon, hindi na tumalab sa dalaga. Kusa na ring bumabalik sa taong lumalapit sa kadiliman. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga buwan, naging maayos na rin ang kalagayan ni Roxanne. Sumapit na rin ang kaarawan ng kanilang pamangkin. Yung cake, hindi mo pa ba gagawin? Tapos na nga ako dun eh. Lalagyan ko na lang ng design mamaya. Bakit? Nagmamadali ka ba? Maaga pa naman ah. Wala pa naman yung mga kalaro ni Kenzie. Ano, ikaw ba yung may birthday? Baka pati ba naman cake pagtalunan nyo pang dalawa, ha? Paano po si ate? Kanina paggising ko pa lang, hindi pa naglo-loading yung utak ko, pinapagawa na sa akin yung cake. Nakapag-bake pa naman ako nung gabi bago ako matulog. Lalagyan na lang sana ng design yun eh. Para namang akala mo naman ang hirap gawin nun. Nagsasabi lang naman ako, no? Kasi baka mamaya busy ka na niyan. Hindi ka na naman nakikinig sa akin. Kala mo kung sino ka talaga. Nagmamadali ka pala bakit hindi ikaw na lang yung gumawa? Ay, naku po. Ako na lang po ang gagawa. Oh, ay ang pamangkin nyo na lang ang gagawa. Ang gulo nyong dalawa. Na-stress na pati ang birthday boy. Hindi mo lang po ako binati ng happy birthday. Nag-away pa kagad. Hay, Si ate kasi eh. ako pa talaga ha. Ay, sige na nga. Huwag na lang muna tayo mag-away. Dahil baka ma-stress ang birthday boy. Sige pala, bukas na lang. Ngayon lang kita pagbibigyan ha. Bukas hindi na. Aawayin na naman kita. Nagtawanan lang sila. Minsan, ang pag-aaway ng magkapatid ay nagiging parte na lang din ng kanilang lambingan. May mga pagtatalo silang nauuwi sa halos magsabunutan o magkasakitan na. Pero kapag kailangan ng tulong at gabay ng isa, nariyan naman sila. Hinahayaan na lang sila ng kanilang lola at ng mga magulang nila. Tutal naman daw ay matatanda na sila. Ang madalas lang na naiipit sa dalawa ay ang kanilang pamangkin. Pero kahit na ganon, mahal na mahal at pinahahalagahan pa rin nila ang kanilang pagiging magkapatid. Minsan, hindi talaga maiiwasan sa magkapatid ang bangayan, ang pag-aaway, ang pagtatalo kahit sa maliliit na bagay. Pero sa kabila ng lahat, nandoon pa rin ang pagkakaisa kapag kailangan. Ipinapakita nila ang pagmamahal sa paraang hindi man laging halata pero totoo at matatag. May mga pagkakataon na hindi sila nagkakaintindihan, nagkakasakitan ng salita at minsan ay nagkakalayo ng loob. May tampuhan na tumatagal, may pride na humahadlang sa simpleng paghingi ng tawad. Ngunit sa oras ng pangangailangan, sila pa rin ang unang magdadamayan. Walang alinlangan, walang tanong. Ganito talaga ang magkapatid. Hindi perpekto ang samahan, pero buo ang pinagsamahan. Kahit gaano pa kalakas ang sigawan, mas matibay pa rin ang ugnayang hindi kayang putulin ng galit o tampo. Tandaan na ang tunay na pagmamahal sa kapatid ay hindi nasusukat sa dami ng pagkakasundo,
kundi sa kakayahang magpatawad, mag-unawaan at manatiling magkaramay sa kabila ng lahat. Kayo ba mga apo? Minsan nyo na rin bang nakaalitan ang mga kapatid nyo? Paano nyo pinipiling ayusin ang naging pagtatalo nyo? At tuwing may kaaway sila o kayo, ramdam nyo pa rin ba ang lakas ng suporta ng isang pamilya? Ng inyong mga kapatid? Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong kwento at opinyon. Naway nakapaghatid din ito ng magandang aral sa inyo. Mga apo, bagamat palagi kong binabasa ang inyong mga komento, ang bahaging ito ay ang ating featured comments kung saan babasahin ko ang mga comment na pinakapumukaw sa aking atensyon. Sabi ni Zenny Sanchez, kuhang-kuha ang inis ko ng pintaserong boyfriend. Kung pwede lang lumusot ang kamay ko sa screen sa phone ko, nakuyumos ko na ang bibig nitong gumaganap na boyfriend. Medyo relate ako kasi partner ko medyo pintasero din sa ibang tao na nakikita niya kaya binabara ko siya palagi at nauuwi sa tampuhan minsan. Nakakabwisit kasi ang taong palapintas sa kapwa. Sabi nila Glaze 18, sobrang danas ko yan, Lola Telang. Yung mapanlait na partner na halos ika-depress ko at mawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili. Mabuti at taon mahigit nang nakalipas, nagising ako sa relasyon na yon. Sabi ni Hazel Fiesta, kung ganyan lang man din ang magiging jowa ko, sus di bali ng tumandang dalaga o binata ako. Kesa araw-araw mo kong lalaitin sa harap ng maraming tao at sa mga kaibigan mo. Nakakaloka. Kung ako yan, baka sinungal-ngal ko na yan. Pasmado ang bibig eh. Good morning Lola Telang at sa inyong lahat. Sabi naman ni Mary de la Cruz Fuentes, nakakagigil yung lalaki. By the way, thank you Lola Telang sa mga magaganda niyong kwento at sa mga gumaganap. Listening from Bahrain. Sabi naman ni Gael 408, sana laging may upload. Yung anak ko may autism, nagugustuhan ang kwento mo. Napapakalma ko siya. Kaya nung mga panahon na wala kang upload, inuulit-ulit ko na lang yung mga old uploads mo po. Thank you, Lola Telang. Sabi naman ni Jinja 0098, salamat po Lola Telang. Life changer po ang channel ninyo. Nabawasan po ang pag-doom scroll ko sa social media. I mean, although hindi na po ako ganon nagso-social media, pero ang boring na rin po kasi eh. Napapa-open na lang po if magche-check ng message, tapos konting nood na lang ng reels. Mga apo, maraming salamat sa mga komento ninyong tunay na nakakataba ng puso ng inyong lola. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.